Simula na po ang deliberasyon ng House Committee on Constitutional Amendments sa mga panukalang pagbabago sa ating saligang batas. Pinawi po naman ni Committee Chair Roger Mercado ang pangambang no elections o no-el ng dahil sa Chacha. Nagpapatrol RG Cruz. Para matapos ang pangambang Noel sa 2019, panukala sa Kamara ituloy pa rin ang May 2019 election sa ilalim ng bagong saligang batas. Kung maaprobahan ito sa isang plebisito na isasabay sa May 2018 barangay at SK elections, ibig sabihin may 12 senador na halal ng buong bansa, 3 dagdag na senador bawat bagong state o rehiyon, at mga miyembro ng bagong Federal Assembly na ipapalit sa Kamara. Bukod sa mga lokal na opisyal, pwede ring i-delay ang May 2018 barangay at SK elections para isabay sa plebisito ng Chacha. As much as possible na we can implement the transitory provision, transition period without affecting the 2019 elections. Pero hindi bilib ang oposisyon sa mas maikling transition period at pangako ni Pangulong Duterte na hindi magtatagal sa pwesto. Can we trust this administration to say that the president is going to step down pagka napasa na yung federal constitution? I don't think so. Kasama pa sa panukala ng Kamara ang pagpalit ng federal form of government na may 5 estado, Luzon, Visayas, Mindanao, NCR at Bangsamoro. Magkakaroon din ng parliament na may 2 kapulungan. May presidente pa rin na maaaring maupo ng maximum na 2 tig-5 taong termino. May oversight sa lahat ng sangay ng gobyerno ang Pangulo. Pero Prime Minister ang magmamando sa gobyerno. Tatanggalin na rin ang limit sa foreign investments. Lilimitahan ang kapangyarihan ng Korte Suprema at magkakaroon ng Regional Court of Appeals. Pinaamyendahan rin ang Bill of Rights para tiyaking responsable ang paggamit sa kalayaan sa pamamahayag. There is so much abuse of this freedom. They think that it is unrestrained. The kind of press freedom that they're enjoying right now, yung mga fake news at propaganda, pag sinabi mo responsible, ipabor sa kanila. Pinasadahan kanina ng House Committee on Constitutional Amendments sa mga panukala ng subcommittee. Ito ang nais nilang ipapruba sa binabalak na Constituent Assembly bago matapos ang Marso. RG Cruz, ABS-CBN News. Pinaghahanda na ang lahat ng consumer sa buong bansa dahil meron pong nakaambang dagdag singil sa kuryente sa mga susunod na buwan dahil lang po sa train law. Mas malaki pa ang dagdag singil dahil lang po sa value-added tax pa o VAT sa transmission charge kumpara sa naging epekto ng excise tax sa coal. Nagpapatrol si Alvin El Chico. Kahit anong tipid ang gawin ni Sajir, tumataas pa rin ang kanyang bayarin sa kuryente buwan-buwan. Lalo madidismaya si Sajir, pati ng mga residente ng Zamboanga City dahil inaasang lolobo pa ang electric bill dulot ng bagong buwis sa coal at value-added tax sa transmission charge. Tingin ko, medyo mahirapan na tayo. Maghanap na ng anong pansyan, sideline pa. 23 electric cooperative sa buong bansa ang 100% galing sa coal ang supply ng kuryente. Kaya ang asosasyon ng mga co-ops didiskartehan kung paano ipaliliwanag sa consumer ang nakaambang dagdag singil sa buong bansa. Umasa tayo na ma-realize natin ang gustong gawin ng ating gobyerno sa atin at it will also redound sa benefit ng mga tinatawag natin na common tao. Ipapacheck na rin ng DOE kung may inventaryo pang coal ang mga power plants na hindi muna dapat patawan ng excise tax. Pero hindi lang mga taga-probinsya ang sapul ng dagdag singil dahil sa excise tax sa coal at VAT sa transmission charge. Pati ang mga taga-Metro Manila, nasakop naman ang Meralco. Asahan na rin ang dagdag singil sa mga susunod na buwan. 6 hanggang 7 centavos kada kilowatt hour ang katumbas na dagdag dahil sa VAT sa transmission charge. 1 hanggang 2 centavos naman sa excise tax sa coal. Mas malaki yung kukunin mo sa coal or sa diesel, mas malaki yung magiging impact sa'yo noong excise tax. Samantala, umapila na si Energy Secretary Alfonso Cusi sa Malacanang na mag-appoint na ng acting commissioner sa ERC kasunod ng pagkasuspindi ng 4 na commissioners. Salungat sa babala ni ERC Chair Agnes de Vanadera na posibleng mauwi sa malawakang brownout ang sitwasyon, tiniyak ni Cusi na hindi mangyayari yun. Pero di kumbinsido ang Senate Committee on Energy.
I think ang pinakadelikado dito pagpasok ng March, talagang tumataas yung demand ng kuryente. In my estimate, tumataas yan on almost 20 to 30%. Umapila rin si Senador Gatchalian kay Pangulong Duterte na mag-appoint ng kahit 2 commissioners lang para makagalaw ang komisyon. Alvin Chico, ABS-CBN News. Napili na ang 40 Pinay na magpapasiklaban sa Binibining Pilipinas 2018. Nagbigay-pugay naman ang pageant sa pagpanaw ng Pinoy fashion icon na si Pitoy Moreno. Nagpapatrol Mario Dumawal. Masayang-masaya ang volleyball star at dating PBB housemate na si Michelle Gumabaw na nakapasa siya sa panlasa ng mga hurado na pumili ng top 40 official candidates sa Binibining Pilipinas 2018. This is my first pageant. I've never joined anything big or small or something as grand as Binibining Pilipinas. Pasok din ang dating PBB housemate at mutya ng Pilipinas Vicky Rushton. Miss Philippines World 2016 Catriona Gray at mutya ng Pilipinas 2014 Eva Patalinhog. Sa seleksyon na inabot ng 8 oras na deliberasyon at natapos kanina mag-alauna ng madaling araw. Mula mahigit 80 applicants, tinapyas ito sa 53 ng Binibini at ABS-CBN Judges Panel. Lusot din ang dating Miss Philippines Earth Tight List at Flight Attendant Muriel Oroiz at Aya Abisamis na anak ng Miss Universe 1984 third runner-up Desiree Verdadero. Wala naman tulak kabigin sa iba pang napiling beauties na mula sa iba't ibang propesyon at may kanya-kanyang ding kwento at hugot sa buhay. May lambong lang ng kalungkutan na okasyon dahil sa pagpanaw ng Pinoy fashion pioneer Pitoy Moreno, sanhi ng sakit sa puso. Huling public appearance ng 92 years old na Binibining Pilipinas Executive Committee member, ang Gold Edition ng Binibining Pilipinas 2013 kung saan itinampok ang kanyang mga disenyo. Ihahatid ng ABS-CBN ang iba pang makukulay na eksena sa Binibining Pilipinas hanggang koronasyon sa March 18. Mario Dumawal, ABS-CBN News. Yay! Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Yay! At yan ang mga balitang nakalap sa aming mas malawak na pagpapatrol. Sa ating malasakit Tuntua sa si isa't kabayan, isa. Aba, yan ang nagpapabago sa mga balitang nagbabaga. At may pag-asa nga. Maihahatid May natin pag-asa ang talaga. pag-asa. Ang pag-asa. Yan ang pag-asa ng May bagyo bayan. ba? May bagyo? Maraming salamat at magandang gabi, bayan! Yay!